President Zelensky ng Ukraine handang isuko ang pagkapangulo kapalit ng kapayapaan? Lumutang ang mga balita na maaaring isuko ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang kanyang posisyon kapalit ng kapayapaan sa Ukraine. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan ng Ukraine, sa mga kaalyadong bansa nito sa kanluran at maging sa Russia. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang posibilidad ng isang kasunduang magtatapos sa hidwaan ay naging sentro ng mga diskusyon sa international na politika. Paano maapektuhan ng di umanong pagbibitiw ni Zelensky ang ugnayan ng Ukraine at Russia? Yan ang ating aalamin. Sa iba't ibang ulat, lumabas ang mga pahayag na si Pangulong Zelensky ay maaaring bumaba sa pwesto kung ito ang magiging daan upang makamit ang kapayapaan sa Ukraine. Sa isang panayam, sinabi niya na para sa kapayapaan, handa siyang gawin ang anumang kinakailangan. Dagdag pa niya, kung tatanggapin ang Ukraine sa EU at NATO at kung aalis ang mga tropang Ruso at magkakaroon ng mga garantiya sa seguridad, hindi na siya kakailanganin pa bilang Pangulo. Ito ay maaaring isang tugon sa sinabi ni President Donald Trump na siya ay isang diktador na walang eleksyon. Sa kabilang banda, iniulat din na ang ilang sektor sa loob ng Ukraine at sa labas nito, particular na sa Estados Unidos at Europa, ay nagtutulak ng isang diplomatikong resolusyon upang tapusin ang labanan. Ang isyu ng teritoryo at pagiging miyembro ng Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization, NATO, ay ilan sa mga pangunahing usapin sa negosasyon. Ang posibilidad ng pagsuko ng ilang bahagi ng Ukraine upang makuha ang proteksyon ng NATO ay isa rin sa mga isyong pinag-uusapan. Gayunpaman, walang opisyal na pahayag si Zelensky o ang kanyang administrasyon na nagsasabing handa siyang bumaba sa pwesto upang makamit ang kapayapaan. Ito ay maaaring isang estratehiya upang palakasin ang posisyon ng Ukraine sa negosasyon, ngunit hindi isang kumpirmadong hakbang na tiyakang ipatutupad. Posibleng epekto sa Ukraine. Ang isang posibleng pagbibitiw ni Pangulong Zelensky o pagsuko ng ilang bahagi ng Ukraine sa Russia ay may malawakang epekto sa bansa. Narito ang ilan sa mga pangunahing implikasyon. Politikal na kawalang tatag. Ang pagbaba ni Zelensky ay maaaring magresulta sa isang vacuum ng kapangyarihan sa Ukraine. Dahil siya ay isang simbolo ng paglaban ng Ukraine laban sa Russia, maaaring magdulot ito ng pagkakahati-hati sa loob ng bansa. Pagkawala ng teritoryo. Kung sakaling isang kasunduan ang magaganap na may kasamang pagsuko ng teritoryo, maaaring hindi ito tanggapin ng maraming Ukrainians. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng malawakang protesta at kawalan ng suporta sa susunod na leader ng bansa. Epekto sa ekonomiya. Ang patuloy na digmaan ay nakasira sa ekonomiya ng Ukraine. Kung may kasunduang magaganap, maaaring magkaroon ng kaunting pagbangon, ngunit kung ito'y may kasamang pagsuko ng teritoryo, maaaring mawala ang mahahalagang yaman at industriya sa nasabing lugar. Diplomatikong reperkusyon. Ang anumang kasunduan na may kasamang pagsuko ng teritoryo ay maaaring makaapekto sa relasyon ng Ukraine sa NATO at European Union. Maaaring mawala ng tiwala ang mga kaalyado ng Ukraine kung ito ay hihinto sa laban nang hindi nakakamit ang kanilang layunin na muling mabawi ang buong teritoryo. Sa kabilang banda, ang pagsuko ng Ukraine ng bahagi ng kanilang teritoryo o pagbibitiw ni Zelensky ay maaaring ituring na isang tagumpay para sa Russia. Ilan sa mga posibleng epekto nito sa Russia ay legitimation ng pagsakop. Kung papayag ang Ukraine sa isang kasunduan na may kasamang pagsuko ng teritoryo, maaaring magamit ito ng Russia bilang ebidensya na ang kanilang aksyon ay nagtagumpay. Mas matibay na kontrol sa rehiyon. Ang anumang kasunduan na papabor sa Russia ay magpapalakas sa kanilang kontrol sa mga rehiyong kanilang sinakop, gaya ng Crimea at Donetsk. Pagbabago sa ugnayan ng Russia at kanluran. Kung ang kasunduang ito ay magdudulot ng pagtigil ng suporta ng kanluran sa Ukraine, maaaring makita ito ng Russia bilang isang panalo sa kanilang laban sa impluwensya ng NATO sa silangang Europa. Hindi pa nagbibigay ng malinaw na pahayag ang Russia ukol sa posibilidad ng pagbaba ni Zelensky. Gayunpaman, maaaring dalawang senaryo ang kanilang isinasaalang-alang. Una ay pagpayag sa isang kasunduan. Kung magaganap ang isang kasunduan kung saan ibibigay ng Ukraine ang ilang teritoryo, maaaring tanggapin ito ng Russia bilang isang kompromiso upang tapusin ang labanan. Ikalawa ay ang patuloy na pagsalakay. Kung ang Russia ay hindi kumbinsido sa kasunduang ito, maaari pa rin nitong ipagpatuloy ang opensiba upang makuha ang mas malaking bahagi ng Ukraine.
Ang posibleng pagpayag ni Zelensky na isuko ang kanyang posisyon ay maaaring hindi sapat upang matigil ang digmaan, lalo na kung ang tunay na layunin ng Russia ay ang buong kontrol sa Ukraine. Reaksyon ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, walang opisyal na pahayag mula sa Estados Unidos hinggil sa posibilidad ng pagbibitiw ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kapalit ng kapayapaan. Gayunpaman, noong Pebrero 2025, sinubukan ng Estados Unidos na mamagitan sa alitan sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagdulot ng pangamba sa mga leader ng Europa na maaaring maisantabi sila sa mga negosasyon at posibleng magbigay ang US ng konsesyon sa Russia. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na muling nanungkulan noong Nobyembre 2024, may mga ulat na nagsasaad ng pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos patungo sa Ukraine. Ayon sa isang artikulo noong Pebrero 2025, nagbigay ng matapang na pahayag si Pangulong Zelensky laban kay Pangulong Trump matapos sabihin ni Trump na ang Ukraine ang may kasalanan sa digmaan nito laban sa Russia. Tinawag ni Zelensky ang mga pahayag ni Trump na bahagi ng isang disinformation bubble at iginiit na ang kanyang bansa ay hindi ipinagbibili. Sa kabuuan, bagaman walang direktang pahayag ang Estados Unidos tungkol sa posibleng pagbibitiw ni Pangulong Zelensky kapalit ng kapayapaan, ang mga kamakailang kaganapan ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng Estados Unidos. Samantala, nitong Pebrero 18, 2025, nagsagawa ng pulong sa Riyadh, Saudi Arabia, ang mga opisyal mula sa Estados Unidos at Russia upang talakayin ang posibleng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Kapansin-pansin, hindi inimbitahan ang Ukraine sa mga pag-uusap na ito na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga pandaigdigang leader at mismong kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Sa nasabing pulong, pinangunahan ni US Secretary of State Marco Rubio ang delegasyon ng Estados Unidos, habang si Foreign Minister Sergey Lavrov naman ang nanguna para sa Russia. Tinalakay nila ang tatlong pangunahing layunin: pagpapanumbalik ng mga tauhan sa kanilang embahada sa Washington at Moscow, pagbuo ng mataas na antas na grupo upang suportahan ang mga usapang pangkapayapaan sa Ukraine, at pagsusuri ng mas malapit na relasyon at kooperasyong pang-ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, nagpahayag si Pangulong Zelensky ng pagkadismaya sa pagdaraos ng mga pag-uusap na hindi kasama ang Ukraine at sinabi niyang ang ganitong mga talakayan ay walang magiging resulta dahil sa kawalan ng partisipasyon ng kanyang bansa. Ang desisyon ng Estados Unidos na makipag-usap sa Russia nang walang presensya ng Ukraine ay nagdulot ng pangamba sa mga kaalyado sa Europa. Nagpahayag sila ng pagkabahala na maaaring maisantabi sila sa mga negosasyon at posibleng magbigay ang Estados Unidos ng mga concession sa Russia na maaaring makasama sa interest ng Ukraine at ng rehiyon. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nagpahayag ang Kremlin ng positibong pananaw sa mga pag-uusap na nagsasabing ang kahalagahan ng tawag sa pagitan ni Pangulong Vladimir Putin at Pangulong Donald Trump ay ang pagtutok ngayon ng Russia at Estados Unidos sa usapang pangkapayapaan sa halip na digmaan. Ang ideya na maaaring bumaba sa pwesto si Pangulong Zelensky upang makamit ang kapayapaan ay isang komplikadong usapin na may malawakang implikasyon sa Ukraine, Russia at pandaigdigang seguridad. Bagaman maaaring magdulot ito ng pansamantalang pagtigil ng labanan, ang mga pangmatagalang epekto nito sa soberanya ng Ukraine, sa kanilang relasyon sa NATO at kanluran, at sa hinaharap ng rehiyon ay kinakailangang pag-isipang mabuti. Ang anumang hakbang patungo sa kapayapaan ay dapat na dumaan sa masusing pagsusuri na may layunin na hindi lamang itigil ang labanan, kundi tiyakin din ang kalayaan at seguridad ng Ukraine sa hinaharap. Sa iyong palagay, tama ba ang desisyon ni Zelensky na isakripisyo ang kanyang pwesto kapalit ng kapayapaan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.